Good morning po sa lahat. Pwede po bang palakpakan natin ang Lord? Amen. So, wala po ba kayong nahalata sa akin? Si Baby China po ako ngayon. Sino ba yung nakakilala kay Baby China? Yung movie ng araw. Yung alias Baby China. Yun po. Pero mamaya, pag po napagod na yung pinagpawisan, balik Moana na ho yan. Moana na mamaya. Sino yung Moana? Yung kulot. So anyway, masaya po ba kayo kay Lord? Amen po. Purihin po ang Lord. So, bago po tayo pumunta sa mensahe sa umaga pong to, ay pwede po bang tumayo po muna tayo, umawit po muna tayo sa Panginoon. Kasi may sinabi po ang Panginoon na kung ang kanyang pangalan ay tataas ay I will draw all men unto me. Amen po ba? At ang sabi din naman sa Acts chapter 4 verse 12, walang ibang pangalan dito sa langit, maging sa lupa, na pwedeng magligtas sa isang tao maliban sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po? So sa umaga pong ito ay pwede po bang sambahin po mo natin ang ating dakilang Savior, ang ating manliligtas na nandahil sa Kanya, kung bakit tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Purihin po ang Lord. Hallelujah. Can I request the praise and worship team? Beautiful Savior, God of all majesty, present King. Huwag po kayong mahiya, na itaas po ang ating mga kamay bilang pagsuko ng ating puso sa Lord. Righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Isa pang awit pa nga po. Hallelujah, hallelujah. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. Hallelujah. Heavens shout your praise. All creation vows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted. Let's raise our hands to worship. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name.
tayo po naman ay dumako sa isang mataimtim na panalangin sa ating Panginoon na tayo po ay nananampalataya na pagpasok po natin sa bulwagang ito ay nadama na natin ang kanyang presensya na nagsabi that where there are 2 or 3 gathered together in my name, there am I in their midst. Beloved Heavenly Father, we come before your throne of presence today. Unang-una, Panginoon, bago kami makinig ng mensahe mo, ay unahin po muna namin ang pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Knowing, Lord, na ikaw ang dapat lang na may karapatan na tumanggap ng aming pinakamataas na pagsamba at pagluwalhati, Panginoon, sa amin, na nagmumula sa aming mga puso. Sa umaga pong ito'y tanggapin mo, O Diyos, ang aming pagsamba sa iyo. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming mga buhay. Ikaw ang Diyos na buhay. Hindi nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos na sa amin ay nagmahal, nagkaroon ng habag at awa na sa kabila, Panginoon, ng aming mga pagkukulang, still, pinili mo po rin kaming mahalin. Panginoon, sa umaga pong ito'y muling idinudulog po namin sa iyo ang aming mga puso, tiklop tuhod po kaming lumalapit, Panginoon, sa iyo, nagpapakumbaba. Linisin mo po, Panginoon, ang aming mga buhay sa mga kasalanan, mga pagkukulang po namin. Dinadalangin po namin ang dugo ng aming Panginoong Hesukristo na siyang maglinis sa amin upang kami ay malinis at maging karapat-dapat sa iyong harapan. Sa umaga pong ito, Panginoon, dinadalangin po namin ang mensahe mo. Ang dalangin po namin ng iyong banal na Espiritu ang siyang kumilos ng malakas, Panginoon. Huwag makita ang iyong lingkod, kundi ang makita ang iyong kagandahan. Hayaan mo, O Diyos, na bahiran mo ng iyong Espiritu ang mga mensaheng ito. Ang mga mensaheng ito ay magkaroon ng buhay. Hindi maging patay, kundi isang buhay na mga salita na siyang titimo sa aming mga puso, magbibigay ng kaliwanagan sa aming mga kaisipan at lalo pang magpapalakas ng aming pananampalataya sa iyo at pagbibigay o pagsusuko ng aming mga buhay. Maraming pong salamat, O Diyos. We pray, Lord, habang nilaladlad ang iyong salita. Walang imposible, Panginoon, sa iyo. Kaya mong gumawa, Panginoon, ng mga himala sa aming kalagitnaan. Sino man, O Diyos, ang may sakit at karamdaman, sila ay iyong pagagalingin, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming manggagamot. Sino man, O Diyos, ang nagugulumihanan, nagkakaroon ng kagulumihan at mga pag-alala sa kanilang puso, sinabi mo, Panginoon, that you are our peace. Panginoon, bigyan mo kami ng kapayapaan, bigyan mo kami ng kagalakan, Panginoon. At sino man, O Diyos, ang nangangailangan ng pananalapi, nahihirapan sa buhay, walang imposible, Panginoon, sa iyo. Kaya mong magbukas ng mga pintuan ng oportunidad upang ang mga anak mo, Panginoon, ay pagpalain mo. Sa pangalan ni Jesus, maraming pong salamat, O Diyos. Higit sa lahat, Panginoon, ang mensaheng ito'y magbigay sa amin ng pangunawa upang patuloy pa naming ayusin, O Diyos, ang aming mga buhay. Iwaksi ang aming mga pagkukulang at ang aming mga pagkakamali, ang mga kasalanan o mga bad habits, Panginoon. Ito, O Diyos, ay aming iwaksi at kami maging matapat sa iyo. Hayaan mo hanggang sa iyong pagdating makita mo kaming matapat na nagmamahal at umiibig sa iyo, Panginoon. Maraming pong salamat, O Diyos. We thank you, Lord, for your miracles. Thank you, Lord, for your blessing. Thank you, Lord, for your protection. Thank you, Lord, for your provision. In the mighty name of Jesus. Maraming pong salamat, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ituloy po natin, sige po, palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Habang aawit po tayong muli. Thank you, Lord. Hallelujah. Wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful,
Lord. Maraming pong salamat, Panginoon. Alam po namin na hinawakan mo na, Panginoon, ang aming mga puso at aming kaisipan. Ginawa mo itong isang matabang lupa upang makinig sa iyo. Maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Can we give to the Lord a big clap of offering? Sige po, tayo po ay makakaupo na. Ang text po ng mensahe ng Lord ay kukunin po natin doon sa Matthew chapter 25, verses 14 to 30, the parable of the bags of gold. At sa iba namang salin sa Biblia is the parable of the talents. Ang title po ay Fruit Grows from Faithfulness. Find us faithful so that we may be fruitful. So, basahin po natin. Again, it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted his wealth to them. To one, he gave 5 bags of gold, to another 2 bags, and to another 1 bag, each according to his ability. Then he went on his journey. The man who had received 5 bags of gold went at once and put his money to work and gained 5 bags more. So also, the one with 2 bags of gold gained 2 more. But the man who had received 1 bag went off, dug a hole in the ground, and hid his master's money. After a long time, the master of those servants returned and settled accounts with them. The man who had received 5 bags of gold brought the other 5. Master, he said, you entrusted me with 5 bags of gold. See, I have gained 5 more. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. The man with 2 bags of gold also came. Master, he said, you entrusted me with 2 bags of gold. See, I have gained 2 more. His master replied, inulit, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Then the man who had received 1 bag of gold came. Master, he said, I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid and went out and hid your gold in the ground. See, here is what belongs to you. His master replied, you wicked, lazy servant. So you know that I harvest where I have not sown, and gather where I have not scattered seed. Well then, you should have put my money on deposit with the bankers, so that when I returned, I would have received it back with interest. So take the bag of gold from him and give it to the one who has 10 bags. For whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from. And throw that worthless servant outside into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Ibig sabihin, weeping and gnashing of teeth is a symbol ng pagsisisi. Sa ating pong pagpapatuloy, nais ko pong simulan ang message nito ng isang statement, and I want you to reflect on this statement. That God is not looking for perfection before usefulness. He is looking for faithfulness before increase. Now, moving forward, ay tingnan lang po natin, let's have a brief, small step back on the background of the reference text. Now, the parable of the talents is part of Jesus' final teaching before His crucifixion. Ito'y makikita po natin sa Matthew chapter 24 to 25, yung tinatawag na Olivet Discourse. Pag sinabi po natin discourse, it means teaching. Bakit siya tinawag na Olivet? Kasi ang venue po nung nagtuturo ang Lord ay naroon po siya dun sa Mount of Olives. Kasama niya yung maraming niyang alagad. Olivet from the Latin olivetum, which means a olive grove or an orchard. So, yun po siya. Now, ang content po ng Matthew chapter 24 to 25, umiikot po sa mga ganitong bagay. Sa kanyang muling pagbabalik, His second coming, nagtalakay din ito about the kingdom of God and the readiness and accountability and faithful stewardship while waiting for His return.
So doon po umikot yung mga katotohanan ng salita ng ating Panginoon doon sa Olivet Discourse. Now, let us continue. Kung titingnan po natin, speaking of Christ's return, mayroon pong sinasabing propesiya sa Bible. The Bible prophesies, says that when Christ returns, Mount of Olives will be divided into two. Para lang medyo makasakay tayo sa current times. Totoo ba? Yes. Now, meron pong report ang mga scientists noong 1960 na nagkaroon po pala ng fault line doon. Na-discover po ng mga scientista, siguro mga geologists, that directly beneath the Mount Olives, ay kaya ito ay nagiging unstable kasi mayroong fault line. And that fault line is associated, of course, with the seismic activity. Kasi kung titignan po natin sa geology, ang ilalim po ng mundong ito ay mga bato at nag-uumpugan po sila. Kaya nagkakaroon ng mga paglindol. So it is a line actually ay may scientific reference at ito po ay nakabangga na may relasyon sa Bible. Take note, ala pa sigurong geologist nung araw, pero may sinabi na po si Prophet Zechariah sa Zechariah chapter 14 verses 4 to 5. So lumingap lamang po tayo sandali about a simple part of the doctrine of eschatology. Pag sinabi po nating doctrine of eschatology, it speaks about the doctrine of last things. Tingnan po natin yung propesiya ni Prophet Zechariah. On that day, his feet will stand on the Mount of Olives, east of Jerusalem. And the Mount of Olives will be split in two from east to west. I-connect po natin doon sa scientific evidence. Di po ba may fault line mismo sa gitna? May biyak po pala doon, forming a great valley with half of the mountain moving north and half moving south. Mabibiyak. You will flee by my mountain valley, for it will extend to Azel. You will flee as you fled from the earthquake in the days of Uzziah, king of Judah. Then the Lord my God will come, and all the holy ones with him. Palakpakan po natin ang Lord. Ang salita po ng Panginoon ay hindi nagbabago. Pag sinabi ng Panginoon, kanyang gagawin. Yung time at oras ay hindi lang po nating alam kasi hindi po tayo ang Lord, pero tsak po iyang mangyayari. Amen po ba? So ang lesson dito, maging matapat po tayo kasi totoo ang salita ng ating Panginoon. Now, Jesus tells this parable immediately after the parable of the talents. So, may isang parable, yung parable of the 10 virgins pala. Magkaiba ang illustration sa parable of the 10 virgins at sa parable of the talent. Nevertheless, they have the same message. What is that? That both parables carry the same overarching theme. Be prepared and remain faithful until the master returns. Because for sure, the Lord will come again. Amen po? Now, let's go back to the story. In the story, a master goes on a journey and entrusts his servants with talents according to their ability. Umalis yung master, pero nag-iwan siya ng mga talento sa kanyang mga servants. One receives 5, 5, another 2, and another 1. 5, 2, 1. Now, tingnan nga natin, konting pangunawa, ano ba itong talento na ito? Na sa ibang translation naman, is a bag of gold. Now, a talent in biblical times was not merely a skill. Hindi lang ito yung kaalaman. It was a large amount of money representing something valuable entrusted by the master. The servants who received 5 and 2 talents invested and multiplied what they received. So, ininvest ng dalawa. But the servant with 1 talent buried it out of fear. Ibinaon nung isa, yung kanyang isang natanggap. Now, bumalik yung master. When the master returned, he evaluated each servant. In-account niya yung mga servants niya. Not based on comparison with one another, but based on faithfulness with what was entrusted to them. The faithful servants heard the words, "Well done, good and faithful servant." But the unfaithful servant was rebuked. Ikinurek siya, nirebuke siya, not because he lacked ability. Hindi dahil wala siyang ability, kasi in real life, lahat po ng tao may abilidad. Amen po. Lahat ng tao ay binigyan ng Lord ng certain skills or kakayanan upang magawa ang mga bagay. But because he failed to steward what he had been given. Purihin po ang Lord. Now,
ibababa po natin. Yung nabasa po natin na yon ng mga katotohanan, ano po ba ang relevance nito sa ating buhay bilang mga mananampalataya? And here it is, that in the kingdom of God, fruitfulness is never accidental. Yung pagiging mabunga, hindi po ito aksidente, hindi ito random, hindi ito biglang dumadating na lang na wala kang ginawa. I believe fruitfulness is intentional at nakakonect po ito sa pagiging faithful. Behind every fruitful life is a faithful heart. Amen po. Ulitin ko, behind every fruitful life is a faithful heart. Many people desire increase. Wala namang masama kung tama lang sa konteksto. They desire influence, impact, and blessings, but heaven rewards faithfulness before fruitfulness. In the parable of the talents, Jesus makes one truth unmistakably clear. Napakaliwanag nung kanyang sinabi, well done, good and faithful servant. Gayun din naman sa atin, susukatin po tayo, hindi sa ating narating lang sa buhay, kundi kung paano tayo naging matapat sa Panginoon. Amen po ba? As steward. Because I believe life is an entrustment. Life is stewardship. Amen po ba? We own nothing in this world. Ang buhay natin, ang ating kawan, everything that we have, ay bigay lang po ng ating Panginoon. Life is an entrustment. Now, notice po, tingnan po natin, bigyan natin ng pansin, that God did not first commend the servant for being successful, gifted, or impressive. Hindi yun ang pinansin ng Lord. He commended him for being faithful. Take note, mga kapatid, that faithfulness is the soil where fruitfulness grows according to the standard of God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Now, this is the real life situation. Many people in our generation is obsessed with visibility. Gusto natin lagi tayong napapansin. Gusto natin lagi tayong nakikita. But God is still searching for reliability. Ang hinahanap talaga ng Panginoon, yung taong mapagkakatiwalaan, hindi yung sikat. Amen po? Often we celebrate platform. Madalas, ang gusto natin ay meron tayong entablado where doon makikita ang ating galing, ang ating abilidad, mai-exert natin ang ating influensya o ang ating power. Pero often we celebrate platforms, but in contrast, heaven celebrates stewardship. Yon ang ipinagdiriwang sa kalangitan yung ating pagiging mabuting katiwala. Amen po ba? Now, tingnan nga po muna natin ang theology of faithfulness and fruitfulness. Magkaroon lang tayo ng konting maliit na study dito. But before we proceed, ay unawain muna natin ano bang ibig sabihin ng theology. Theology, from the Greek word theos, means God. From Greek theos, God, and logos, which means word or reason. So in short, theology simply means the study of God, religion, and the nature of the divine. Now, faithfulness and fruitfulness are inseparable realities in Christian life. That is the theology that God wants us to know, na ang faithfulness and fruitfulness ay hindi mo pwedeng paghiwalayin. Faithfulness is steadfast obedience to God. Ang pagiging matapat ay yung pagkusang pagsunod sa ating Panginoon. Fruitfulness is the visible evidence of a life abiding in God. Ito naman yung pinakaresulta sa ating pagsunod, magkakaroon niya ng output o ng resulta. Yung visible, ibig sabihin nakikita, that is fruitfulness. Amen po ba? As a result of being faithful. Now, napakaganda po ang sinabi ni Martin Luther. Ang sabi po niya, the root of the Christian life is faith. Ang ugat daw po ng buhay ng Kristiyano ay pananampalataya. But the fruit of the Christian life is obedience. Kung na sa ang obedience and faithfulness ay laging magkasama po yun. Amen po. So this time, let us move forward. I will give you 4 important points on how to be faithful so that we may be fruitful. Kasi yun po ang gusto ng Lord. Hindi tayo maging sikat. Ang pagiging sikat ay dagdag lang. Ang gusto ng Panginoon, maging mabunga tayo sa pamamagitan ng katapatan. Amen po. Number 1 is be faithful in the small things. Maging matapat po tayo sa maliit na bagay. Contrary sa gusto ng naturalis na tao, ang gusto niya agad ay promotion, ang gusto niya agad ay sumikat, malaking pagpapatiwala sa kanya, pero hindi po yon ang standard ng Lord.
Sa Luke chapter 16 verse 10, ang sabi po, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. So may relationship po pala, it is directly proportional. If you can be trusted with little, you can also trusted with big. Before God entrusts greater things, He watches how we handle smaller things. So sa ano pa mga bagay, pagbababa sa buhay, sa ating mga buhay, kung tayo nagtatrabaho, maliit man o malaki ang ating trabaho, maging matapat po tayo doon. Amen po ba? Now, the servants in Matthew chapter 25 were is given talents. Lahat sila binigyan ng talento according to their ability. Kasi iba-iba nga ang abilidad na ibinigay sa atin ng Panginoon. Iba, mayroong magandang kumanta. Yung isa, gusto lang kumanta. Yung iba ay magaling sa math, iba ay magaling sa art, etc., etc. Iba-iba. But that would not make us a lesser person. Amen po ba? Yung pagiging pagkatao natin ay mahalaga. Valuable po tayo sa Panginoon. But when it comes to ability, it is the Lord's command or choosing kung ano yung abilidad po natin. Pero yung pagkatao po natin ay mahalaga sa Lord. Amen po ba? Hindi nababawasan yung value. Now, the issue was not how much they received, but what they did with what was entrusted to them. So, ang usapin po sa Tagalog ay hindi yung gaano karami ang kanilang tinanggap, kundi ano ba ang kanilang ginawa doon sa kanilang tinanggap o pinagkatiwala sa kanila. God measures faithfulness differently from the world's standard. Magkaiba po ang sukatan ng Panginoon when it comes to measuring faithfulness. The world asks, how big is your platform? Gaano ba kalaki ang iyong entablado sa buhay? Gaano ka ba kilala? Gaano ka sikat? Tulad ngayon, mainit ang Senado. Lahat doon ay sikat. Pero God asks, how faithful are you with what I gave you? Faithfulness in the context of point number 1, which is we must be faithful in small things. And sa konteksto nito, kung paano natin ito sa buhay, ito po ang simple definition. Faithfulness means obeying when nobody sees. Yung pagsunod sa ating Panginoon kahit walang nakakakita. Amen po ba? Sa application niyan, kahit sa ating mga trabaho, kahit wala po ang ating mga supervisors, ang ating mga boss, ginagawa natin yung trabaho. Amen po ba? Hindi yung kapag wala ang boss o absent ang boss, tanghali ka na rin pumapasok. Mali po yun. Kasi ang talagang pinaglilingkuran natin ay ang ating Panginoon. Amen po. That makes us different from the children of the world. Palakpakan po natin ng Lord. Hallelujah. Serving without applause. Yung paglilingkod kahit hindi ka napuri, kahit maganda ang ginawa mo. Pero parang hindi ka pinuro ng pastor mo o ng boss mo o ng supervisor mo, okay lang yun. At kung sakali man dumarating yung mga panahon na yon, huwag po kayong malungkot kasi parte yun ng ating pagmamature sa ating pananampalataya. Amen po ba? So ano pa ba yung sabi ko dito? Praying when answers delay. Nananalangin pa rin po tayo kahit ang ating panalangin na hindi, sa tingin natin ay hindi panarinig. Giving when it costs. Staying committed when emotions fade. Kasi madaling maging faithful kapag okay ang emosyon. Kapag ang mga bagay na nangyayari ay ayos sa iyong kalooban, pero napakahirap maging faithful kung ang nangyayari sa iyong kapaligiran ay hindi naaayon sa gusto mo. Para kang isang umaano doon sa agos. Ibang agos, hindi yun ang agos na gusto mo. Kaya madaling bumitaw. Sabi ko po, small acts of obedience become great acts of destiny. Ang isang maliit na bagay na pagsunod ay nagiging isang malaking aksyon para sa isang magandang kinabukasan. Ang practical actions po natin dito, mga kapatid, is that let us develop a consistent prayer and scripture life. Let us serve faithfully even in unnoticed roles. So kahit lang sa ministry, may ministry na mga pulpit ministers, meron namang mga nasa gatekeepers, merong nasa utility, nasa prayer. Mahalaga ba sila? Mahalaga po sila. Napapansin ba sila? Nakikita ba sila? Kuminsan siguro. Pero hindi naman po yun ang mahalaga. Kasi ang tinitingnan natin ang Lord. Amen po ba? Looking unto Jesus, the author, and the finisher of our faith. Kung hindi man po tayo makita ng tao, ang mahalaga ang Diyos ang nakakita sa atin. Kasi gagawa at gagawa ang Panginoon ng paraan na darating ang panahon, ikaw din ay mapapansin at ikaw ay pagpapalain. Amen po. Hindi dapat sumasama ang ating loob. Palapakan po natin ang Lord. Hallelujah. Let us honor God with your time. You honor God with your time, character, and
responsibility. Sino po ba ang natataas sa ating mga buhay, sa ating pag-uugali, sa our responsibilidad na ibinibigay sa atin? Meron pong sinabi si C.S. Lewis, ang sabi po niya, integrity is doing the right thing even no one is watching. At ito dapat ang standard ng mga Kristiyano. Yung kanyang integridad ay buo. Sa paano magiging buo ang kanyang integridad? Kapag siya'y faithful. At pagiging faithful ka, kahit wala nakakakita, ginagawa mo. Amen po ba? Kanina pong umaga, aking pinatotoo, yung isang narinig kong patotoo. At ito po talaga nangyari sa buhay. Isa pong Kristiyano ang nananalangin at gusto pa niyang ma-promote. Hindi naman niya sinasabi sa kanyang boss. Basta nananalangin lang siya sa Panginoon, Lord, gusto ko pong ma-promote, gusto ko pong ma-promote. Alam po ba ninyo siya na-promote without telling her boss? Paanong paraan? Ang patutuo po ng boss, pinatawag siya, ipopromote siya. Ang patutuo po ng boss, bakit daw? Kapag siya magtututbrush, ay narinig niya, may nagsasabi sa kanya, sinasabi ng Panginoon sa kanya, i-promote mo si ganito, i-promote mo si ganito. Tapos magtututbrush siya ulit, siguro 3 times a day. Gano'n na naman. Tanong, bakit pag magtututbrush? Malay ko, hindi ko din alam, si Lord yun eh. Amen po ba? Hindi naman, pinili niyo kaysa magsuklay. O yun, na-promote siya. Mga kapatid, maging matapat po tayo, ang bahala ang Lord sa promotion po natin. Amen po ba? At kung hindi ka man ma-promote, maraming paraan upang pagpalain ka ng Lord. Hallelujah! Palapakan po natin ang ating Panginoon. At ganon, na dalisay ang ating pag-uugali at ang ating buhay. Number 2 is, abide in Christ to bear fruit. Doon po sa John chapter 15 verse 5, ang sabi pong ganon, I am the vine, you are the branches. Apart from me, you can do nothing. Ano po yung gusto kong bigyan ng diin dito mga kapatid? Fruit is not produced by striving. It is produced by abiding. Doon lang, a disconnected branch cannot bear fruit no matter how gifted it appears. And the secret of spirit fruitfulness is intimacy with Christ. Yun ang pinaka-bottom line. Kung gusto po natin na tayo ay maging mabunga, kailangan nakakonekta tayo sa ating vine. Sino yung vine? Ang ating Panginoong Jesucristo. From John chapter 15, from verse 1, I think hanggang 8. Apart from me, verse 5, you can do nothing. Parang sa isang puno ng kamyas, parami-rami ng bunga ng isang puno ng kamyas, yung sanga niya may bunga, pero kapag inalis mo na yung sanga na yon doon sa puno ng kamyas, unti-unting mawiwither siya. Amen po ba? Mamamatay siya. Hindi siya po pwedeng magbunga kasi hindi siya duktong doon sa puno. Gayun din naman po sa atin. Pansinin po ninyo, pag nagkukulangan po kayo manalangin, nagkukulangan kayo ng salita ng Diyos, nagkukulangan kayo ng worship, ano po nangyayari sa inyo? Tapos kung atin po tayo lubog litaw, si palitaw, ting anniversary, mapansin po ninyo. Amen po ba? Ano nyo mapapansin? Naiiba ugali ninyo. Amen po ba? Ugali pala natin. Ano pa? Madaling uminit ang ulo, etc. Madaling madala sa mga bagyo ng buhay. Pero kapag ito ay consistent po natin ginagawa, yung ating intimacy sa ating Panginoon, okay lang po. Amen po ba? Handong pa rin ang gala kasi ikaw ay spiritually fruitful kasi ang yung pundasyon ay tama, intimacy with Christ. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang sabi ko po dito, many pursue ministry success while neglecting personal communion with God. Gusto nila na sila ay maging successful sa ministry o sa trabaho, pero kinakalimutan yung pinaka-basic, the foundation. But public fruit can never compensate for private emptiness. Pwedeng tayo ay seemingly fruitful publicly, pero empty naman privately. And if we say that we abide in Christ, it means the fruit of the Holy Spirit is seen in us. Nakikita po, dapat nababago na yung ating mga pag-uugali as stated in Galatians 5:22 to 23. If we do that, we will be able to love people despite that they are unlovable. Amen po ba? We will live in holiness. Ayaw mo na ng mga bagay na kalokohan. You live in obedience and produce good works that glorify God. The fruit of the Spirit is evidence that Christ is reigning within us. Yun po yung pinaka-full proof test. If Christ reign in us, that's doon makita ang prutas ng banal na Espiritu. I came this simple but powerful equation of life.
Fruit of the Spirit equals life abiding in Christ. There is no other way. Ang sabi po ni John Owen, what you are before God is what you are and nothing more. Kung ano ka sa harapan ng Diyos, ay yung ka na. Hindi base sa sinasabi ng tao, kundi sa basis na pagkakilala sa iyo ng ating Panginoon. Kung ano ang larawan o pinta na ipinipinta sa iyo ng Panginoon, ayun ka. Hindi dahil sa pinta ng tao sa iyo. And that is true. Because ang Panginoon lang ang tunay na nakakilala sa tunay nating pagkatao. Ginagawa natin sa publiko, ginagawa natin privately, ang Lord lang ang nakakakilala nito. Ang practical action po natin, let us spend time daily abiding in God's presence. Amen po. Let us remove distractions that weaken your spiritual life. Kasi ang buhay na ito talaga namang punong-puno ng mga distractions, mga alalahanin sa buhay. Kung tumatanda na ang isang single, babae o lalaki, busy siya, ano ang kanyang distraction? Naghahanap siya ng kapartner. Amen po ba? Kung siya naman ay maraming anak, naghahanap siya ng trabaho, ng ipapakain sa mga anak, and so forth and so on. Kung nagbibuild ka na yung career, kailangan mo i-impress ang boss mo. Hindi ka na halos natutulog sa pagtatrabaho, not knowing na nabibisi ka doon, pero nalalayo na ang spiritual life sa ating Panginoon. That is building a wrong foundation. Practice immediate obedience to the Holy Spirit. If you hear His voice, follow Him. Isa po yan na practical application. Magbibigay lamang po ako dito ng isang patutuo. Many years ago, sa isang anniversary po natin, ginawa po ito doon sa Laos Event Center. At nagtawag po ng altar calling si Brother Eddie at marami pong pumunta. Na ako din po ay pumunta kasi meron din akong prayer request. So umiiyak po ako sa aking Panginoon. Panginoon, sagutin mo, O Diyos, ang aking mga dalangin na ito. Sige, kwento sa Panginoon. But habang ang daming nag-iiyakan doon, iyakan, napakalakas ng move ng Holy Spirit. Pero sa daming nag-iiyakan, kaya ako nananalangin, merong isang iyak na parang nangingibabaw, na yun lang ang narinig ko. Hindi ko naririnig yung iba. And then, ang nagsalita po sa akin ang Panginoon. Sa puso ko, at nabago po ang aking dalangin. Ang sabi po niya sa akin, yan yung dalangin mo, ilang idinadalangin mo, tingnan mo yung babae na yun. Tingnan mo yung babae na yun. Natigagal po ako talaga. At ako'y nag-isip, nabago na po ang aking dalangin. Ang dalangin ko, Panginoon, anuman, nasa aking likuran many meters away, Panginoon ko, anuman ang dinadalangin ng babaeng yun, pagpalain mo siya, sagutin mo ang kanyang dalangin. And then natapos na po ang altar calling. After po noon, nag-praise and worship na, etc., lumapit po yung babae. Hindi ko po siya kakilala. At hindi po siya Jael San Fernando. Tag-ibang outreach po siya. Nagpakilala po siya at ang sabi po niya, alam mo, Sister Lilian, kung bakit ako nag-attend sa anniversary ninyo? Kasi sinabi sa akin ng Panginoon, pumunta ako dito, magpa-pray ako sa iyo. Hindi ko po siya kakilala. Mga kapatid, kapag narinig po natin ang boses ng Banal na Espiritu, sundaan po natin. That is one practical action upang ipakita po natin na nag-a-abide tayo sa ating Panginoon. Amen po. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Hindi ko po yun makakalimutan. God is amazing. Amen po. Purihin ang Lord. A fruitful life is not manufactured. Ang isang buhay na mabunga ay hindi siya ginagawa. It is cultivated in God's presence. Hindi ito ginagawa ng sarili mo lang. Sarili mong karnal na lakas, ito ginagawa mo sa tulong at presensya ng ating Panginoon. Number 3 is multiply what God has given you. Dapat paramihin po natin yung mga bagay na ibinigay po sa atin ng Lord. Sa Luke chapter 12 verse 48, sabi po, to whom much is given, much will be required. Now, the faithful servants multiplied what was entrusted to them, while the unfaithful servant buried his gift out of fear. Kasi yung 5 na binigyan, na doble, naging 10. Yung 2 na binigyan, na doble, naging 4. Pero yung isa, natakot, kanyang ibinaon ang talento na ibinigay ng Lord, yung bags of gold. Ano po ang sabi ko dito, na mag-isip po tayo, fear buries potential, faithfulness multiplies potential. Amen po. So wag po tayong mahihiya. Naalala ko lamang po, lahat naman tayo, merong kinatatakutan, tao lang tayo.
I think 2 Sundays ago, nag-attend po kami doon sa Jael Bunlo. Meron po kaming meeting with EBP. Basta to cut the story short, ako ang na-assign na preaching last Sunday. So hindi po ako makatulog. Talaga namang isang linggo akong parang pusang hindi mapanganak. Imagine mo, doon ka sa pulpito ni Brother Eddie magpipreach. Akikabang ka ba? At sabi ko, Lord, ikaw na po bahala sa akin. Ayoko po talaga. Ayoko. Kasi ako'y takot na takot. Pero sumunod po ako sa banal na Espiritu. Amen po ba? Kahit ako'y kinakabahan, ay bahala ng Panginoon. Amen po ba? So, sumunod po ako sa utos ng banal na Espiritu na aking gawin yun. Kahit nung gabi na yun, talaga hindi ako talaga natulog. Hanggang pagdating doon, nakahingal ako ng para akong nanganak after preaching. Puri ng Lord, ako po'y nakaraos. Amen po. Nakatikim pa po sila ng baby China. Amen. Hallelujah. Saan ka pa nakakita? Pero, baby China pa rin. Mukhang hindi pa nakukulot. Mukhang hindi pa pagod. Purihin ng Lord. Hallelujah. Pero mami, pag pagod na yan, ano na yan, hindi maintindihan. Hindi na siya baby China. Moana na siya. Moana. So, God never intended believers to merely preserve blessings. He calls us to multiply them for His kingdom. Your gift is not for storage. Yung pong ating mga gift, hindi po yan para itago. Amen po ba? It is for service. Your calling is not for comfort. It is for kingdom impact. That's why the master accounted his servants. Total, malapit po si Jeffrey dito sa aking katabi. Siya na lang po ipagpapatotoo ko. Si Jeffrey po, nung narito sa church, ano pa po, nakashort pa lang po siya doon, ganun lang siya. Pero mahaba na po talaga yung bis niya. Kaya aba-aba. Siya po yung tagalinis dito. Di ba, Jeff? Siya yung tagalinis dito, hugas-hugas siya ng mga plato doon. Siya yung piyutos-yutos, tagabuhat, etc. Doon po nagsimula si Jeffrey. Pero hindi po niya ipinagkait ang kanyang gift sa Lord. Amen po ba? Purihin ng Panginoon. Napakalakas ng kanyang ministry yan, Jeffrey? Piano ministry. Ang taas ng widow niya. Anointed. Purihin ng ating Panginoon. Isang sa pinagkakatiwalaan. Sabihin mo ang Jael, Pampanga, laging kasama ang pangalang Jeffrey. Jeffrey pa rin. Sa Jebes 2, Jeffrey pa rin. Ano pa? Sa piano, Jeffrey pa rin. Sa events management, Jeffrey pa rin. Jeff. Pero nagsimula po siya sa wala. Engineer pa, saan ka pa? Palakpak. Professional engineer po. Ang taas po ng kanyang, ano ang tawag doon? Lisensya mo. No, hindi ko na alam ang pangalan ng kanyang lisensya, pero ang taas. Purihin ng Lord. Amen po ba? Palapakan po natin ang Lord. Napakapalad po natin. Meron tayong Jeffrey dito. Praise God, praise God. At ako po ay kanyang inaanak. Inaanak. Pag siya po, baliktad. Pag po siya ikinasal, ang sabi ko sa kanya, Jeff, pag ikinasal ka, ay ako ang isa sa iyong ninang. Bakit? Gusto ko pong anakin yung mga kapatiran na matapat. Isa po si Jeffrey doon. Praise the Lord, Jeffrey. Tugtugan mo nga ako ng isang maganda riyan. Joke only. But that comes from the heart. Isa po siya sa talagang pinagmamalaki po natin dito sa Jael Sanford. For God's glory. Iwanan mo ang admin kay Jeffrey, tatakbo ang admin kay Jeffrey. Number 3 is multiply what God has given you. In Luke chapter 12 verse 48, to whom much is given, balik na rin ako dito. Sabi ko po, God has given you. Ito po yung ibinigay sa atin ng Lord, gifts, opportunities, influence, resources, time, relationships, and spiritual assignments. Use them to honor Him in your life. So ano pa po ang gift na ibinigay sa atin ng Panginoon, gamitin po natin sa kanyang kaluwalhatian. Amen po. Bilang patotoo nga lang din po, nagsimula po ako, hindi naman po ako, konti lang ang alam ko noon. Nagpunta lang ako sa Bipar, ano lang din ako. Pero pinangako sa Panginoon, I'm not bragging myself. I'm just testifying what God has done unto me. He saw my heart. Sabi ko, Lord, ano man ang talento ibigay mo sa akin, gagamitin ko para sa iyong kaluwalhatian. And unti-unti nakita ko po yung pagbubukas ng Panginoon sa akin ng mga oportunidad. Amen po ba? Yung bang mga bagay na kahit mahihirap, hindi na mahirap sa akin yon. Sa habag ng Panginoon, huwag nyo lamang pong pag-operahin ng patay o ng ano paman o papuntahin sa ano. Pero yung mga pangkaraniwang sa buhay, hindi po ako nahihirapan kahit bagong trabaho. Bakit? Kasi pag ibinigay po natin yung ating mga talento sa Lord, bibigyan po tayo ng abilidad ng Panginoon. Amen po ba? Palapakan po natin ng Lord. Hallelujah! Use them to honor Him in your life.
And that is my commitment, and I know yan din po ang commitment ng marami. The question is not whether you have something, because surely meron po tayo. The question is whether you are multiplying what God has already gave you. Ano ba yung ibinigay sa'yo? Na-multiply mo ba yan? Nagamit mo ba yan? Ang sabi po, the church is most powerful when believers stop making excuses and start making disciples. Ito yung isang aspeto para sa pagmumultiply ng meron tayo. Natinanggap natin ng ating Panginoon. Amen po ba? At dapat mamultiply po yun. Nagsishare tayo ng mabuting balita ng kaligtasan ng ating Lord. Dito sa ministry, wag mo po natin ipagdamot ang ating mga talento. Kung nagagamit po yan sa secular, ipagamit po niya yun sa ating Panginoon. Amen po ba? Ano man ang mga talento natin, wag nating ikahiya yan. At hindi po kahiyaya ang maglingkod sa ministeryo. Meron po tayong mga programa dito. Meron po tayong life group ministry. Mag-attend po tayo sa mga life groups. Huwag po nating panghinayangan. Kung nakakapanood po tayo ng Netflix ng dalawang oras, yung pong life group, 30 minutes lang, pinakamalaki na. Amen po ba? Kung nakakamputa tayo ng SM na kalahating araw, ikot-ikot lang naman tayo doon. Bakit hindi po tayo mag-involve? Meron tayong LLT, yung local level training. Mag-attend po tayo dito para magamit po tayo ng ating Panginoon. Practical actions, use your gifts to serve others intentionally, share the gospel boldly, disciple and encourage someone spiritually, invest your life in things with eternal value. So, meron po tayong AAK, ay iano po natin ito. Mag-involve po tayo, mag-imbita ng ating mga kaibigan, mga mahal sa buhay, etc. Kasi walang lugi na tayo ay mag-share ng gospel. Amen po ba? Because we are investing on something eternal. And this time, ako po ay magpapatotoo. Kainitan po ngayon ng Senado. Amen po ba? Pinakasikat ngayon ang Senado. At kung siguro ay nakakabasa niyo sa FB, ay nakikita niyo aking mga commentary doon. Amen po ba? Muntik na ako magbablog na yata ako. So meron na rin, sabi ni Tim, Mama, meron ka ng baser, hayaan mo lang sila. Sabi ko, basta may baby China ako, okay na. Kahit na sila mabasbas, kasi ngayon, to cut the story short, ay meron pong nag-text sa akin, kasi magkaiba kami ng political belief. So text siya noong paman. Ano po bang stand nyo dito? Et cetera. Text ko naman ako. So okay naman na. Pero later on talagang ano siya na, kasi magkaiba nga kami ng Ewan ko naman, sa dinami-dami naman ng sa FBI, yun ang nangyayari. So, ang nangyayari po ay, nung malaon, sabi kong gano'n sa kanya, kasi iba na talagang iba ng tono. Para sa kanya, binubunton yung kanyang mga frustration, etc., mga views. Pero napakagaling po yun. Matalino talaga, grabe talaga yun. Sabi ko, kung ako'y bata-bata, hindi ako yata ganun katalino. So, nung po ay, diretso ko, sabi ko, kung ganyan ka pala, bakit ba ka ba nag-text sa akin? Huwag ka na mag-text sa akin, sabi ko. Di naman kita kakilala. Ba't ka nag-text sa akin? Kaya lang naman kita in-entertain kasi napansin ko para kang, meron ganito, gusto kitang tulungan. Huwag mo na ako i-text, bla 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 bla. Pero alam po niya, after few days, ako'y na-touch kasi nakikita ko din ang kanyang mga doon sa FB Iba ang text niya, sabi niya, binasa ko po ulit yung text ninyo. And after reflecting, I want to sincerely, I humbly apologize to you. Ang ganda ng kanya. Yung ganitong puso, parang bumaba ang gaganda. So, okay na po kami. Puro yan ang Panginoon. To cut the story short, magninang na po kami. Ang tawag niya sa akin ay ninang, ako ay inaanak ang tawag ko sa kanya. Sabi niya, pwede po bang kayo ang gawin kong ninang kapag ikinasal? Problema lang po, wala pa yung bride. Sige, sabi ko, maghanap ka na ng bride para magmarcha na tayong dalawa. So, switch it namin dalawa, araw-araw magbibigay sa akin ng verse, yung iba na talaga siya, puro yan ng Panginoon. Amen po ba? Kung sinungitan ko po yun, amen po ba? Who knows? Amen po ba? Makatulong tayo sa mga taong nagugulumihanan sa buhay. Nakikita ko po, nagla-like na din siya. Praise the Lord, hallelujah. Yung dating kakontra mo, magkasama na kayo. Amen ba? Hallelujah! Palapakan po natin ang Lord. So, yun po. Faithfulness in God's kingdom is measured not by preservation, but by multiplication. Last but not the least is be faithful in all circumstances. Ano po to? Faithfulness is not only about using our gifts and talents wisely, but also about staying true to God through every circumstances in life. Doon po sa Habakkuk chapter 3, verses 16 to 19,
Ito po yung sinabi ni Habakkuk, realization niya, nung ang Juda ay sasakupin na ng Babylonia, yung pinakasikat o pinaka-powerful na imperyo ng araw sa panahon nila. Nasakop ng Assyria at susunod na sila. Bakit sila sasakupin? Kasi yun ang konsekwensya ng kanilang pagiging disobedient at dadalin sila. Dinala nga sila sa Babylonia. Nangyari yun. At ito po yung sabi ni Habakkuk, I heard my heart pounded, my lips quivered at the sound. Death, decay crept into my bones and my legs trembled, yet I will wait patiently for the day of calamity to come on the nation evading us. Kung pwede lang ay maano na yung Babylon. Though the fig tree does not bud and there are no grapes on the vines, though the olive crops fails and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. The sovereign Lord is my strength. He makes my feet like the feet of a deer. He enables me to tread on the heights. Ano po to? Sa kabila ng mga circumstances sa buhay na yon, nakikita niyo yung impending mangyayari sa Juda at sa kanilang buhay, nagkaroon siya ng realization na sa halip siya magreklamo. Amen po ba? Tumingin siya sa Lord, nagkaroon siya ng commitment. Yung bagay na negatibo, itinurned ni Habakkuk into something positive. To paraphrase it, ay parang ganito, anuman ang mangyari sa buhay, yet I will rejoice in the Lord. Balik ta rin, hindi siya magrereklamo. Amen po ba? At nagkanoon siya ng ano dito, He will make, the Lord is my strength. He makes my feet like a feet of a deer. He enables me to tread on the heights. What does it mean to us? Yung pong be faithful in all circumstances. One, during hard times, don't give up, trust Him. Kasi talaga namang may mga panahon na mahihirap, huwag po tayo nag-give up. Let us trust Him. Kasi kanino ka na magtatrust? Wala nang iba. Amen po ba? Minsan tinanong ng Panginoon ang kanyang mga alagad, pati ba naman kayo ay tatalikod din, iiwanan niyo ako? Ang sabi ni Pedro, Lord, where can we go? You have the words of eternal life. Tatanungin ko po kayo, kung may problema kayo sa buhay, mamimili lang kayo. Magta-turn ba kayo sa mundo? Sino ang something better na makapagtutulong po sa atin? Walang iba, kundi ang ating Lord. Amen po ba? Kaya tama ang sinabi ni Peter, Lord, where can we go? You have the words of eternal life. When lured by temptation, don't yield, be firm. Kapag tayo po ay inaabot ng mga tukso sa buhay, huwag kayong bibigay. Amen po ba? Be firm. When situations are overwhelming, don't fret, be still and strong. Dito po magpapatuto ulit ako. Nung many years ago, ako pinag-a-apply as director noon. At may nag-offer po sa akin na ako'y magbigay ng ganito at makukuha ko ang item. Alam po ninyo, hindi ko tinanggap. Twice po yun. Nag-isip po ako, sabi ko, hindi ko magagawa yan. Bakit? Kapag ginawa ko yan, sisirain ko ang pulpito. Masisira ang aking patotoo sa Panginoon. At kailanman hindi ko ipagpapalit sa promosyon ng aking pananampalataya sa Diyos. Amen po ba? Purihin ang Lord. Medyo na-delay because of that. But alam po ninyo, ang Panginoon, I believe nakita yun ng Lord. After some time, ako po'y nanunungaw at pa-beauty-beauty po ako doon sa aming terrace doon. Patingin-tingin ako hapon na biglang tumawag from Malacanang mismo. From Malacanang mismo. From the PMS, Presidential Management Staff. Ma'am, sabi niya, kayo po pala yung may application. Sila yung nagpaproseso ng appointment. Qualified po kayo. Interesado pa po ba kayo? O naman, sabi ko, alam nga naman ako interesado. O sige ma'am, isubmit po ninyo ang inyong mga papel at ano po, application. Wala pong hirap ni 5. Amen po ba? Praise be the name of the Lord. Walang bayad ni 5. And all for God's glory. 3 times po akong na-appoint ng presidente ng Pilipinas sa panahon ng last administration as Regional Director ng BIFAR, as Executive Director ng NFRDI, National Fisheries Research Agency, and as a Career Executive Service Officer, rank 5. All are appointment by the
President of the Republic of the Philippines, sneezing ko, wala po akong binayaran. Amen po ba? Hallelujah. Maging matapat po tayo sa Lord. Huwag po tayong pasusukam sa mga temptation na yan. Kaya po, nagkakaproblema ngayon ng Senado, kaya nagkakaroon ng mga flood control problem because of the temptation of money. Amen po ba? When situations are overwhelming, don't fret, be still and strong. Ang sabi po ni St. Paul Silway, God's faithfulness is the one constant in the equation of life. Nilagyan ko po ng open and close kasi ako lang po nagdagdag nun. Kasi parang yun ang ibig niyang sabihin, He is the rock on which we stand. Now, ang ipapakita ko po sa inyo ngayon ay isang picture ng isang usa. Ang isa, yan po. Ang isa po palang usa ay meron isang kakaibang talento sa kanyang mga paa. A mountain deer possesses a miraculous anatomical design. When running at high speeds across treacherous, jagged cliffs, it backslopes itself precisely into the exact tracks previously left by its front hooves. Kasi mahilig po ang usa sa mga Rocky Mountains. Yung mga may mga terrain. So pag ano po pala niya, pagtakbo, yung unang hakbang niya dito, sa unang paa, yung pangalawang next at humakbang yung pangalawang paa niya, mismong doon, kung saan yung huling hakbang ng unang paa, doon din tumatapak yung next hooves niya. Purihin ng Panginoon. May sense, di po ba? Kasi that give the deer a balance. May sense kasi may gat-gat na yung may gat-gat na. So sabi ko pong ganon, left by its front hooves. This gives the deer incredible agility and perfect balance. It loves to climb the highest, most dangerous rocks. Ang kamag-anak po niyan ay yung gazelle. Yung gazelle naman, pareho sila ng paa. Kaya nga lang, on the other hand, they thrives on open and grassland. Magkaroon po tayo ng konting science dito, although tumatagal. Yung pong deer sa taxonomy from family Cervidae. Ano yun? Growing branching antlers, yung kanyang sungay ay sanga-sanga. Amen po ba? Kaya nakita nyo, which they have shed and they grow every year. Pero kahit sanga-sanga siya, lumalaki, pero nagsisiyed naman siya. May sense, kasi kung hindi siya magsisiyed, hindi na siya makakatakbo. Kasi malaon, sa haba ng panahon, hindi na siya makatakbo kasi sa bigat. So, sinisiyed. Yun namang gazelle, or the antelopes, from family Bovidae, ay gazelle have permanent and branched horns made of keratin bone. So, permanent siya, pero hindi nagsasanga-sanga. Yung deer ay tumatakbo siya, mga 35 to 40 miles per hour. Yung gazelle naman, mas mabilis, 60 miles per hour. Now, ano po ang ibig sabihin nito sa atin mga kapatid? That when we are walking through dangerous, rocky seasons of life, God gives us supernatural deer's feet. Amen po. He enables us to navigate precarious situations with supernatural grace, allowing us to rise above our problems rather than being crushed by them. So, mga kapatid, binigyan tayo ng lakas ng ating Lord. Amen po. High places, it speaks of our spiritual victory enabled by the Lord. High rocks, mountainous terrains, those are the trails of trials that we experience, and the valley of trouble where we choose to be still. Dahil may mga panahon sa buhay po natin na sa laki ng problema, hindi dapat na gumaganyan tayo. Manahimik lang po tayo and allow the Lord to move. Amen po? To be still in quiet submission to God is never a sign of weakness. It is the ultimate and expression of inner explosion, explosive spiritual strength. It is the moment you step out of the driver's seat and allow the Almighty to take control. Although tumatagal naman po, magpatulit ako. Year 2004, ako po ay natapilok. Nasabi ko na nung araw ito. At hindi ko inaasahan ay nagpunta po ako sa ospital. Yung palang tapilok na yon, sinabi, pupunta ka dito, sabi ni Sister Mel. Yung pala ikakas. Hindi ko naman naintindihan yung kas. Yung palang kas, yung pala yung lalagyan ng simento. Ang lakas-lakas kong pumunta doon, namamaga. Kasama ko si Pastor. Paglabas ko, naka-wheelchair na ako. Kasi nga, nakakas. Nako, ang sister, si Pastor, pupunta ng Hong Kong, kinabukasan. Ako ang maiiwas sa tatlo naming anak na maliliit, na puro lalaki, may nag-aaral, mga pre-elim, elementary. So wala akong kasama sa bahay. Imagine mo, nakakas ka, nakasaklay, kakandi-kandirit ka, naglalaba ka, nagluluto, ganun. After 2 weeks, ito pa, tinamaan pa ng pinto, yung kung saan na iyak ako ng iyak.
Tapos tumingin po ako sa salamin. Alam niyo, nakita ko, lumiit yung isa kong paa. Naiyak po ako. Kasi hindi ako na-orient na kapag pala hindi mo ilalakad, liliit pala kasi walang masa. Naiyak po ako talaga. Panginoon, ano nangyari sa paa ko? Bakit lumiit yung isa? Ang iyak ko. Iyak ko talaga sa Panginoon. I was so down. Ako yung nag-iisa. Pumunta po ako doon sa kwarto namin. Iyak ako ng iyak. And then the Lord spoke to me. You open your Bible in in Psalm chapter 8. Psalm 18, binuksan ko po, binasa ko. And then, verse 33 to 35, nakita ko po yung verse na yun. Yung Habakuk. Sabi po ng, I will make your feet like a feet of a deer. I will enable you to stand on the heights. I will broaden the path beneath you so that your ankle will not turn. Physically, parang ganun. Pero figuratively, ang sinasabi din ng Panginoon, sa iyong kalagayan ngayon, bibigyan kita ng kalakasan. Amen po ba? Kapatid, sa panahon ng low moments ng buhay mo, tumakbo ka sa Lord, bibigyan ka po ng kalakasan ng Panginoon. He will sustain you. I tell you, mga kapatid. Purihin ng Lord. Hallelujah. Handong po si Pastor. At siya na po, miss na miss ko po siya. Siyempre, nawala. Tinago ko na lang po yung damit niya. Amen ba? Niyakap-yakap ko. At pamisan, inamoy-amoy na lang. Para lang, kunyari, ay si Pastor. Hindi naman masama yung Pastor. Inamoy-amoy ko na lang yung kanyang damit at niyakap-yakap just to connect with Pastor Alex. Now, ano po ang interconnection of faithfulness and fruitfulness? Faithfulness is the root, fruitfulness is the result. A faithful heart produces fruitful living. Amen po? In Matthew 13:23, but the seed falling on the good soil refers to someone who hears the word and understands it. This is the one who produces a crop yielding 100, 60, or 30 times what was sown. Tandaan po natin, God does not ask us to manufacture fruit by human effort. He asks us to remain faithful to Him. When we remain faithful, our character deepens, our spiritual fruit grows, our lives and others are impacted, and God is glorified. Nakakasunod pa po tayo? Amen po. Pwede pong palakpakan natin ng Lord. God calls us not to be successful, but faithful. Sa ating pong pagtatapos, at the end of our lives, heaven will not ask, how famous were you? Hindi po tatanong sa heaven, gaano ka ba kasikat? How wealthy were you? How uploaded were you? Heaven will ask, were you faithful? Ikaw ba ay matapat? Faithfulness in private produces fruitfulness in public. Faithfulness today prepares you for greater responsibility tomorrow. God rewards not merely talent but stewardship, not merely ability but obedience. Pagsunod pa rin. At I want to leave to you some points to ponder. Why God wants our faithfulness? Bakit nga ba kailangan ng Lord o gusto niya tayo maging faithful? Dalawang bagay. Faithfulness at waste talent. Mas mahalaga ang faithfulness kaysa talento. The Lord values your loyalty for above your natural gifts, eloquence, or titles. Bakit? Yung title, iiwanan mo yan eh. Nabanggit ko nga po kanina, ang mga titulo, iiwanan mo sa buhay. Lahat ng possession, iiwanan mo. Because that is the natural order of things. Kahit na ang iyong kumpanya, kahit bandang dulo, ikaw pa rin ang may-ari niyan. The natural order of things, ikay ay mamamatay. You are not immortal, you are mortal. Iiwanan. So hindi sa, doon. The world, sabi ko po, the world is on a talent and power search. It looks for whoever is smart, talented, and influential. Not so with God, He is searching the earth for a heart that is firstly loyal, a heart whose love for Him is faithful and true. Another point is that why God wants our faithfulness, it is the foundation of covenant. Kahit nga sa opisina, sa mga treaty, sa mga MOA, di po ba? Merong breach of contract. Ano yung breach of contract? Kapag hindi mo na sinunod yung nasa usapan. Faithfulness is the absolute cornerstone of any love relationship. If you violate that principle, the bond fractures. Yet, when we look at our relationship with our Heavenly Father, we are overwhelmed with gratitude. Bakit tayo na-overwhelmed? Samantalang, bakit? Bakit? Sa ating relasyon sa Diyos, salamat. Kasi sa kabila po
ng ating pagkukulang ay hindi kailanman siya nagkulang at nananatili pa rin po siyang matapat sa atin. Amen po. Hindi niya tayo binibitawan at ang kanyang habag ay malawak at nananatili magpakailanman. Lamentations 3:22-23, ang sabi po, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is thy faithfulness. And in 2 Timothy chapter 2, verse 13, sabi pong gano'n, if we are faithless, He remains faithful, for He cannot disown Himself. Ano po ang message dito, mga kapatid? Ano ba yung God's love? God's love is a kind of love that refuses to let us go. Isang klase ng pag-ibig na itinatanggi, tumatanggi na tayo ay bitawan. Amen po? So sa ating pong pagtatapos, ang sabi ko po dito, today God is calling us to stop burying what He entrusted to us. Huwag po nating ibari o ibaon yung mga binigay sa atin. To stop living distracted lives. To stop seeking success without surrender. To start following Him in all circumstances of life. When lured into temptation, do not yield. Be firm. During hard times, trust Him. During overwhelming situation, trust in Him. This is the season to become faithful again. Be faithful in prayer, in purity, in serving, in giving, in loving, in obeying, in your calling. Sa lahat ng klase o sitwasyon ng buhay po natin, maging faithful po tayo sa Kanya. Amen po ba? Why? Because a faithful life will always become a fruitful life. Ang isang buhay na matapat sa Diyos ay laging nagiging mabunga. Ang sabi po ni Brother Eddie, nais ko pong iwanan, ito na po yung huli, I appeal to you, be faithful, walk with God every day, read and meditate on the Word of God every day, and you will be clothed with God's righteousness, and He will give you whatever you ask in His name. So sa akin po pag-recap, for us to be fruitful, let us be faithful. Ito po yung gagawin po natin, be faithful in small things, abide in Christ to bear fruit, multiply what God has given you, be faithful in all circumstances. Tayo pong lahat ay tumayo at awitin nga po muna natin. Sige po, tumayo po tayo. Pwede po bang palakpakan po natin ang ating Lord? Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise be the name of Jesus. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, Lord. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Praise God, praise God. As we reflect on this very important virtue of the Lord Jesus Christ, which is faithfulness, at ang banal na panawagan po ng ating Panginoon to develop in us, all of God's people, to develop in them this very important character trait ng mga nagsasabing sila'y sa Diyos. At ito po ay ang aspeto ng katapatan. Sino pong napagpala sa preaching message today? I particularly am so blessed at ako po ay witness. May time nga noon, umiiyak na si Sister Lilian, Lord, kanya, I am just offering to you all of my sacrifices. Pero kung ang promotion ay bibigay sa akin, ay gusto, bayaran ko, I cannot accept it. Ayokong ma-promote na ang pundasyon pandaraya.
Gusto ko pag na-promote ako ay yung mabibigyan kita ng luwalhati, yung may patotoo. Alam nyo kung mahina-hina lang siya, ang tagal niyang naghirap eh. And she's qualified by God's grace. Pero ang paraan, ang promotion, okay. Pero kung ang paraan hindi ayon sa pamantayan ng Diyos at mabubulok ang iyong ugali, huwag na lang. Dahil alam niya at maaga pong naunawaan yung prinsipyo ng Biblia na pagharap natin sa Diyos, ang biggest o ang most precious commendation is, well done, good and faithful servant. Iba sa mundo. Sa mundo, ang metrics o sukatan, kasikatan. Yung ikaw ay maraming mapabilib. Kahit bulok ang ugali. Kahit yumaman, kahit magnakaw. Kaya nga, ganyan ang nagiging problema ngayon sa ating bansa. But in the kingdom of God, if you say that you belong to the Lord, you will not follow the metrics of this world, which is very defective. Pag sinabing metrics, yung sukatan ng kadakilaan. Kaya maraming tao ho ngayon, naliligaw sila sa buhay. Bakit? Ang mas mahalaga sa kanila, yung basura sa harap ng Diyos. Anong kwenta ng ikaw'y naging sikat? Nabuhay ka sa kasalanan, sa kalaswaan, at ang buhay mo, sikat ka pansamantala, pero eventually kakalimutan ka ng tao. So every person living on this planet will make a decision. Gusto ko ba yung pamantayan ng Diyos o pamantayan ng kadakilaan ng tao? Good and faithful servant. That's in Matthew chapter 25, verse 21, inulit verse 23. Hindi natin makita na, well done, my good-looking and my famous servant. So, hindi siya, well done, my good-looking and successful servant. Iba ang pamantayan ng Diyos ng tagumpay, iba ang pamantayan ng mundo. Sa kaharian po ng Diyos, kinakailangan lagi natin maipaalala sa ating mga sarili. Katapatan at hindi kasikatan. Kagandahang ugali at hindi kagandahang panlabas. May mga taong ang ganda-ganda ng mukha. Parang sophisticated. Pero namamlansya ng katulong, ng mukha ng katulong. Napakabulok ng ugali. Pag binasa natin ang banal na kasulatan, while God wants to bless as His people at hindi siya maramot, sabi ko po, hindi maramot ang Diyos. Gusto niya maging masaya ka, gusto niya magtagumpay ka, pero may order of priorities dapat. Sa Biblia, gusto tayong pagpalain ng Diyos. Gusto niya managana tayo in all aspects of our lives. Pero pansinin ninyo, mas pinaka-importante sa Diyos ang pagkatao. Huwag mawawala yung pagkatao. Huwag natin kakalimutan yun. Kasi sabi po ng Lord Jesus Christ, teaching us how to reorder life, makita natin yung tamang pagtanaw sa buhay, Matthew or Mark chapter 8 verse 36, sige, mapasa yung buong mundo, kasikatan, kayamanan, palakpak ng tao, mapasayo ang mga lahat ng titulo. Anong mapapala mo kanya? Mapahamak naman ang iyong kaisa-isang kaluluwa. Ang pagkatao, kaligtasan at pagkatao, mas mahalaga sa material na pananagana. Nabanggit ko kanina, may mga taong ang layo ng narating. Pati sa Diyos napalayo. Kaya pala sa Biblia po, laging paalala, no? Deuteronomy chapter 8. Pagpapalain ko kayo, sabi ng Panginoon. Pero kapag nakatira na kayo sa lupain, ibibigay ko sa inyo. Nakapagtayo na kayo ng mga magagandang bahay na pinagpapala ko sa inyo. Huwag niyong kakalimutan that it is the Lord who gave you the power to get wealth. Can we say an amen for that? Deuteronomy chapter 8 verse 18. So magpapasya tayo ngayon. Many years back, I made my decision, but every one of us has to make our individual decisions.
Do I want to be faithful or do I just want to be famous? Do I want to be good or do I just want to be good looking at mapabilib ko lang yung iba? Pero ang paraan ng aking pamumuhay hindi ayos sa harap ng Diyos. Gusto ko ba yung para akong mansanas, ang ganda sa labas, kapag biniyak mo, bulok sa loob? Maraming uod? Or will I make a decision, total, bandang dulo ang susukatin ng Diyos. Hindi niya gagamitin ang panukat ng mundo, the rat race of this world, so to speak. Kasi sa mundo, sino ang pinakasikat? Sino ang pinakamaganda? Sino ang pinakagwapo? Pinakamayaman? Pinakamagandang sasakyan? Ganyan sa mundo eh. Yun, doon sila nakikipaghabulan. And that's the rat race of the world. It's a nonsense race. Even if you win that race, sabi ng isang manunulat, you're still a rat. Nanalo ka nga, but you're still a rat. So to speak, bulok naman ang iyong buhay sa harap ng Diyos. So sinayang mo ang iyong lakas. What will you make as a decision? And believe me, hindi ho ito madali. Apakahirap na sikapin mong maging matapat. Dahil ang mundo, hihilahin ka sa ang sistema ng mundo, kasinungalingan, manipulasyon, panlalamang. Yan ang paraan ng mundo eh. If Sister Lilian will not operate in that principle, wala naman sigurong makakaalam. Sayang ito. Kaso, alam ng Diyos ang lahat eh. Kaya ang pinakapundasyon po ng katapatan is a deep sense of accountability before God. Nakikita ka ng tao o hindi, sinisikap mo pa rin mabuhay ng tama at matapat sa harap ng Diyos. So let me encourage you. Let's be tired of the rat race of the world. Let's run the kingdom race. Sa kingdom race, anuman ang estado mo sa buhay, ang mahalaga, matapat ka sa Panginoon. Pansinin po niyo yung salitang tapat sandali. Okay, tapat. Imagine niyo, pag binaligtad mo yung salitang tapat, tapat pa rin siya. Di ba? It's a reminder, wherever you are, whoever you are with, may nakakakita o wala, sinisikap mo pa rin maging matapat. Purihin ang Panginoon. That's how you grow. In fact, sa pag-aaral natin, faithfulness is the mother of all virtues. Kasi kapag gusto mong maging mabait pero hindi ka matapat, pag matapat ka kasi, consistent ka. Paminsan-minsan ka lang mabait kasi hindi ka matapat. I am wondering, bakit kaya ang bate, well done, my good and loving servant. Okay din yung loving eh. Well done, my good and compassionate servant. Okay din yun. Bakit kaya well done, my good and faithful? Because if you're not faithful, pasumpong-sumpong ang pagiging loving mo. Pasumpong-sumpong yung pagiging compassionate mo. So tama, faithfulness is the mother of all other virtues. Kasi hindi ka sumpungin, kundi sa lahat ng panahon. Panahon ng pagpapala, panahon ng pagsubok, anumang sitwasyon, anumang panahon, yung tapat, tapat pa rin sa harap ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Kaya sa harap ng Diyos, mas mahalaga yung pagkatao kaysa sa yung mga tinatangkilik bilang isang tao. At kapag naayos yun, ang sabi ng Biblia, dun ka magbubunga at hindi ka na magiging man-pleaser. Kasi ang hirap maging man-pleaser, ang hirap mapalugod ng tao. Pero ang Diyos, may nakakita sa'yo o wala, nakikita niya pati lihim ng buhay mo. And in fact, narinig ko yung preaching din ng isa sa ating mga young champions who was assigned last Sunday, si Brother Zach, best me graduate na kapatid. Ang ganda ng illustration, yung hidden season ng bamboo. I really like that. Yung kanyang may time na parang walang nangyayari. Kasi pala nagpapalalim ng ugat. And at a certain time, biglang magsushoot up, bigla. Yung hindi mo nakikita, yung katapatan kasi it grows more kapag walang nakakakita sa iyo eh. Kaya pag may nakakita public, control ng behavior mo eh. You can fake it eh.
Pero yung walang nakakakita, that's just you. You've got to decide, gagawin ko pa rin ba ang tama kahit walang nakakakita? O walang nakakita nitong cellphone na to, kukunin ko to o hindi? Doon ka matitest eh. It's in the little things. It's in your private battles. Do you still fight temptation kahit walang nakakakita? Do you still fight your secret battles? Lumuluha ka, pero sinasabi mo sa Diyos, Lord, I will resist this temptation kahit walang nakakakita. Ang ganda ng illustration niya. Pakita mo sa Diyos that you're killing the lion and the bear before you can kill your Goliath. Because one day, God will promote you. So, ayun. Kahit na umiiyak, Lord, it seems to be unfair, but I trust you, kahit hindi ako ma-promote, wag na lang. Naghimala ang Diyos. Nakita yung application niya, bigla-bigla tinawagan siya ni 5, walang binayaran. Kaninong kamay yun? Kamay ng Diyos po yun. Gusto kong i-anunsyo, yung ginagawa natin ng lihim ng may katapatan, kahit hindi nakikita ng tao yan, nakikita ng ating Diyos yan. At gusto kong idagdag, pati yung lihim na luha mo at tiisin, nakikita ng Panginoon yan. Purihin ang Diyos! Hallelujah! 2 more verses. Matthew 6:6. Just to reinforce this kasi mahirap i-develop ito eh. Pero kapag na-develop mo ito, hindi ka na sumpungin. Sisikapin mo maging matapat kahit walang nakakita sa iyo, magko-quiet time ka. Pinatitibay mo ang iyong spiritual life. Matthew 6 verse 6, please. But when you pray, everybody, go away by yourself. Shut the door behind you and pray to your Father in private. Kahit walang nakakakita sa iyo. Then your Father who says what? Pakibulong sa katabi, nakikita ng Diyos ang katapatan mo. It's in the Bible. He will what? Reward you. What you do in secret will either attract God's reward and favor or disfavor. Kapag ka sinisikreto mo, kala mo walang nakakakita, pero tuloy-tuloy ka sa kasalanan. Si David, sikreto yung ginawa niya. So, did it receive God's favor? Hindi. So, madaling salita, hindi importante kung ano nakikita ng tao sa iyo. Ang importante, ano ang nakikita ng Diyos sa iyo. Romans 14:12, very quickly, just to reinforce something. I tell you, this is hard. That's why we need the Lord. Yung bang sinasabi, Lord, tulungan mo ko. Tulungan mo kong ma-develop ang katapatan sa iyo. Hanggang sa makikita mo, you'll no longer be a man-pleaser or a self-pleaser, but you'll do your best to really be a God-pleaser. Everybody, 1, 2, 3. Yes, each of us will give a personal account to God. Lahat daw tayo magbibigay sulit sa Panginoon. So total, mangyayari yan on Judgment Day. I-practice na natin habang may lakas pa tayong nabubuhay sa mundong ibabaw. Purihin ang Panginoon. Amen. 2 Corinthians chapter 16 verse 9, just to emphasize yung importance of developing faithfulness even in your private life. Kasi yung iba, tapat-tapatan lang eh, pero baligtarin. Baligtarin. Depende kung sino yung kasama nila. Depende kung nasang lugar sila. Hindi. Develop that so that wherever you are, whoever you are with, you remain faithful. Hindi ka mang-uumit ng pera na hindi sa iyo. Magiging matapat ka sa opisina. Magiging matapat ka sa asawa mo. Magiging matapat ka sa pamilya mo. Whoever you are, wherever you are with, it is now becoming your character. 2 Chronicles chapter 16 verse 9. Napakaganda ng sinasabi dito. 2 Chronicles 16 verse 9. The eyes of the Lord. Everybody, the eyes of the Lord search the whole earth in order to strengthen who? Those whose hearts are fully committed to Him. Yung mga matatapat sa Kanya. What a fool you have been, from now on you will be at war. Ang sabi ng Panginoon sa isang haring nakalimot at hindi siya naging matapat. Kaya natalo siya sa mga giyera. Sino gusto magtagumpay sa buhay? Maging matapat sa Panginoon. Now, this isn't about being perfect because we're still human beings, pero yung tumatangis ka sa Diyos. Kasi kung halimbawa minsan, nagkulang ka, huwag ka lumayo sa Diyos. Lapit ka uli sa Panginoon. Hanggang sa lumakas ng lumakas ang iyong resolve to really live for our God. Look at this last verse, 2 Timothy chapter 2,
verse 13. This is a good news. God knows our humanity. But look at this. Everybody, if we are unfaithful, minsan ay nagkukulang tayo. Everybody, continue. Sino pong nagagalak, nananatiling matapat ang Diyos natin? At kung tayo nagkulang, 1 John 1:9, confess your sins unto the Lord, and He is faithful and just to forgive you your sins and cleanse you from all unrighteousness. Let us grow in faithfulness to our God. Your hands are lifted to the Lord. Maging matapat ka sa relasyon. Maging matapat ka sa pananalapi. Maging matapat ka sa iyong asawa kung ikay may asawa. Maging matapat ka sa iyong boyfriend or girlfriend if you are in a relationship and you are in a right age to enter into that relationship. May nakakakita o wala. Tatangis ka sa Diyos sa mga panahon ng pagsubok dahil lalabanan mo yon. You will win your private battles. You will show to God. Nagsisikap ka ng may katapatan sa Kanya. Nangako ang Panginoon, palalakasin Kanya. He will show and strengthen those whose hearts are loyal to Him. Magtatagumpay ka sa mga laban mo sa buhay. Nakatas ang kamay natin sa Lord Jesus, sensing His presence, sensing His embrace. Mahal ka ng Panginoon. If you're a first-time guest at marami kang naging katalunan sa buhay, nais ng Diyos palakasin ka. Palakasin ang iyong spiritualidad. We live in a world with so much battle for attention and affection. Madaling ma-disperse ang ating atensyon. Kaya kapag tayo sumasamba, tayo po'y nananalangin, it tends to help us to be collected and gathered once again. At ang prinsipyo ng first things first na i-apply natin muli at doon nagkakaroon ng divine order ang ating buhay. At times we are unfaithful, but praise God, He remains faithful. Your hands are lifted to Him and we sing that song again. And all my life you have been faithful. mayroon ka bang mga lihim na luha, tiisin, minamahal na magulang at kapatid? And all my The Lord can see it all. life you have been so He will help you overcome your struggles. Thank you, Lord. with Every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire. Hindi kanya pababayaan kung dumadaan ka ngayon sa maapoy na sitwasyon. You are Glory. close like no other. Yes, Lord. I've known you as a father. I've known you as a friend, And I have lived in the goodness of God. all my life you have been faithful. And All my life you have been yes, faithful. we thank you that you're a faithful God. Hallelujah. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing. Awitin natin sa Tagalog. Ika'y tapat sa habang buhay. Say it to Him now. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggang ako'y nabubuhay. Hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Your goodness, yes, Lord. Your goodness is running after, it's running after me. Let the Lord strengthen you this morning. Your goodness Wherever you are, after maging kayo po na nasa overflow space and those joining us via this live stream. lay down, I surrender. Kabababadarabasaya. Kirabolaya sadereasaya. Your goodness is running after, it's running after me. All my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so
here, I am sensing the Spirit of God. You came here filled with condemnation because biglang marami kang naalala na mga naging kapalpakan mo sa buhay. May mabuting balita po ako sa inyo, mga minamahal na magulang at kapatid. We read it a while ago. At times we're unfaithful, but we remain faithful. Kung nagkulang ka, lapit ka uli sa Panginoon. At makikita mo, unti-unti, lumalakas ang iyong faithfulness quotient. Kasi alam ng Diyos, may nasa ka kahit nag-i-struggle ka. At ang sabi ng Panginoon, tutulungan ka niya. He will strengthen you to make that right choice. And you'll begin to practice the principle of the Bible na you will operate not too instinctively, not thoughtlessly, kundi marunong kang magpreno, magproseso bago ka gagawa ng pasya. That is very, very biblical. If you want to grow in faithfulness, if you want to follow Jesus, deny yourself. Preno ka. Huwag kang patol ng patol. Carry your cross. Process your feelings and emotions. Hindi yung basta maramdaman, biglang gagawin, kaya tama, kaya mali. Naisip, biglang gagawin, kaya tama, kaya mali. Graduate from that kind of life. I want to be a Christian. I'm no longer a pagan. Hindi ko nagagamitin ng metrics ng mundo. I will change my goal in life. I want to be faithful, not famous. I want to be good, not just good looking. I want to please God, not people or myself. So that at the end of my life, I will not regret it. Gusto kong marinig ang salitang yun. Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of the Lord. Lalabanan kong pagkainggit. Lalabanan ko ang mga puwersang gustong maglihis sa buhay ko. I will just want to lead and to show to God dahil ibinigay niyang lahat-lahat niya sa akin. Because He gave His life for me. I want to live for Him and for His glory alone. Nakataas pong kamay natin. Nakikita ng Diyos ang ating mga puso. Yung mga dumating dito na dinadaya ka ng kaaway sa condemnation, you will overcome it because God still loves you so much. Nais ng Diyos, huwag kang mag-give up. Kung napatihulog ka, bangon ka sa kapangyarihan ng Diyos. Palalakasin kang muli ng ating Panginoon. May mga ina dito, umiiyak ka para sa iyong mga anak. Alam ng Diyos ang iyong tiisin. I'll not ask you to raise your hands, but the Lord knows you. And the Lord is strengthening you today. Rema ang mensahe ng Diyos. Patilihin mong luha at mga tiisin. Nakikita ng Diyos yan. Hindi mo ginigibap ang iyong mga anak. Hindi mo ginigibap ang pagsisikap na ilaban ng iyong buhay espiritual. God can see it all. Your hands are lifted before the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Would you follow this simple prayer? Everybody say, Lord Jesus Christ, Lord Jesus maraming salamat po sa iyong napapanahong paalala sa akin. Minsan ako'y nakakalimot, subalit nananatili ang iyong pag-ibig at pag-abot sa akin, pagpapaalala sa akin. Siya sa atin mong aking puso, anumang kawalang katapatan, anumang mga kahinaan, linisin mo ko ng iyong dugo. Hinihiling ko ang iyong kalakasan. Hinihiling ko ang iyong kapatawaran, Panginoon. Hinihiling ko ang iyong biyaya. Today, I claim your forgiveness. I claim your promises strength. And I am making a decision. I want to be faithful and fruitful for your glory alone. Salamat sa katiyakan. Sasamahan mo ko, Panginoon, sa aking mga laban sa buhay. And I promise you, Lord, I will give you all the glory. I will give you all the praise in the name of Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. If you're ready for the miracle, patuloy po ang tayo sa diwa ng pananalangin. Nakatas ang ating kamay. Let me pray for you. Also pray for your special situation right now before the eyes of God. If you want to pray in tongues, pray in the Spirit, you may do so. Hallelujah. Habang lumalakas ang kilos ng anointing power ng Holy Spirit that will break every yoke of bondage, I rebuke that spirit of condemnation in Jesus' mighty name. Get out from God's people.
Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, anumang demonyong spirito ng struggles, ng kahinaan ng laman, we rebuke you in the name of Jesus. Mga puwersang naghihila sa God's people, sa kanilang buhay pananampalataya, we declare a cutting off by the power of the Holy Spirit in the name of Jesus. Sino mang dumating na may karamdaman, may sakit, walang hadlang para hindi idaloy ng Diyos ang kanyang kagalingan. Those who came here, you are in pain. You are in pain sa iyong tiyan, sa iyong likuran. Tanggapin po ninyong kagalingan mula sa Panginoon. Mahaba ang kamay ng Diyos. Receive your healing now. Receive in the name of Jesus. The power of the Spirit of God is moving upon your body and upon your situation. Buhay at makapangyarihan ang ating Diyos. Hallelujah. Patuloy nating ihahayag ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Hallelujah. Ika'y tapat sa habang buhay. Tapat sa habang Ito na po ang huli nating awit. Give your best worship. ika'y mabuti magpakailanman. Hanggang ako'y nabubuhay. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Oh God, we worship and honor you, Lord. Your people will hang on this precious promise, though at times we are unfaithful. Our God remains faithful. Laging maaasahan ang Diyos na buhay. Hallelujah! Glory be to God! Tingin po tayo sa harapan as we are about to close. Ito ang dahilan bakit napakahalaga po ng pagpapalalim sa buhay pananampalataya. Kasi may kalaban may hila ang mundo, may hila ang diablo. Pero sabi ng Panginoon, I'm here. In your journey, I will strengthen you. Pakibanggit sa katabi, palalakasin ka ng Diyos, kapatid. Palabakan po natin ang Lord Jesus. Hallelujah. Just don't allow the spirit of condemnation, okay? Conviction is from the Holy Spirit. You've got to learn how to distinguish condemnation and conviction. Condemnation is from the enemy. Conviction is from the Holy Spirit. Never forget, kakampi mo ang Diyos sa iyong lakbaying espiritual. Purihin ang Panginoon. Hihiling po tayo ng mga 2 minutes. After this, we will have a declaration of the solidity of our faith. We will have a photo shoot. This will be sa lahat ng GIL churches natin. Solid tayo sa pananampalataya, pagtitiwala sa Panginoon. Can we say loud amen for that? Stretch your hands for the prayer petitions. Father God, we thank you for your embrace this morning. Meron po kaming laging katiyakan na nadarama sa puso namin. Every time we gather together and worship you, niyayakap mo rin ang iyong mga tinubos. Salamat sa lahat ng petisyon sa pananalangin in this prayer request box at sa lahat ng petisyon na nasa puso ng iyong mga anak. Sinabi mo sa iyong salita, lumalapit pa lang kami, nakikinig ka na. Nagsasalita pa lang kami, tumutugon ka na. Hindi ka pwedeng unahan sa kabutihan, Panginoon. And we thank you for the testimonies of miracles, promotions, and supernatural breakthroughs to all of your people. Your hands are lifted for the final pastoral benediction. The Lord bless you and keep you, cause His face to shine upon you, be gracious to you, and give you His peace. The Lord bless you indeed and keep enlarging your territory. His mighty hand to be upon you and protect you from all evil. The love of the Father, the grace of our dear Lord and Savior Jesus, the sweet fellowship and embrace of the Holy Spirit be upon us all, now and forever. And everyone will say, Amen and Amen.